Musta mga ka-bakers, for today's video may share naman ako na siya ng piling recipe. Ito ay tinawag ko na Choco Basket Nuts recipe. Yan at yan na nga yung ating natimpla ko na yung palaman ko, bali hindi ko na ipakita. Ayan, yun ang ginagamit ko sa pagtimpla ng aking palaman. Gumagamit ako ng branded na kukuha para maging masarap. Tapos yan yung ating mani. Bali yung fried mani siya, dinurog ko lang. Ihalo ko lang siya dyan. Bali kung gusto nyong malaman kung paano ko tinimpla yung chocolate ko na palaman, ilalagay ko lang sa description yung kabuuang ingredients na nagamit ko dyan. Bali nagamit ko na yung iba dyan, bali yung tira, linagyan ko ng nuts para makagawa uli ako ng another bread. No? Paggawa kasi ng tinapay mga kabikers, nasa iyo lang yan, diskarte lang naman yan. Kung ano yung klaseng tinapay yung gagawin mo at nababagay din sa ginawa mo. No, tinapay yung ipapangalan mo. Kagaya nito ay Choco Basket Nuts. Panoorin nyo lang kung paano to gagawin. Kung interesado ka, kung matuto ng ganitong video, para sa iyo ang video na to. At yung do ko na pala, pangkaraniwang do lang itong ginagamit ko sa mga bakery. Yan ay mga ginagawang Spanish, pandikuko. At naputol ko na rin siya ng 25 grams. Tapos lalagyan ko siya ng 10 grams na choco nuts. Yan, ganun lang ang paggawa ko. Binalot ko lang siya. At pagkatapos kong balutin ay iipunin ko lang siya mga kabikers. Yan. Nagpalipat-lipat ako ng lagayan. Hindi ako sigurado kung saan ko siya ilalagay. Naisip ko na sa mesa ko na lang siya ilagay lahat. Yan, inipon ko lang siya. Binalot ko lang ng binalot bago ko naman siya gagawing basket mamaya. Panoorin nyo lang mga ka-bakers dahil napaka-dali lang nitong gawin at napakasarap ng tinapay nito dahil napaka-attractive na nito sa mga pang-display sa mga estante natin sa bakery. So ayan, bali hiniwa ko lang siya ng tatlo tapos parang tinarentas ko lang yan ng ganyan. Tapos inikot ko lang. Alam ko naman sa mga nasa bakery ay mamang-mama na sa inyo yung mga ganitong style ng tinapay. Pero yung palaman, bali linagyan ko lang siya ng nuts para maging iba naman yung kanyang lasa. Doon pala sa paggawa nito, pwede kayo gumamit ng roller pin or parilya or pwede rin kamay lang kung wala kayong parilya. Ganyan, kamay lang. Parang pinalapad ko lang siya pagkatapos inikot ko lang siya ng pagganon. Yan. So, okay na yun siya. Yan. Ganun lang siya kadali, mga ka-bakers, no? Tapos ito pala yung paglalagyan ko. Pero kung wala naman kayong ganyan na molder, pwede nyo na ilagay lang siya sa tray. Pero pwede dyan ko siya sila nagay na molder niyan para forma talaga siyang bilog pagka naluto na siya. Yan, pinagsama-sama ko lang sila dyan. Yan, pagkatapos. Yan. Bali, hindi na nagkasya yung molder. Linagay ko na lang doon sa mapping. Try ng mappings ko. So, ayan, papaalsahin ko siya ng 10 minutes muna. Pagkatapos, ay lalagyan ko na siya ng babanyahan ko. After 10 minutes, nagbanya na nga ako. Ayan, bali ang ginamit ko dyan pagbanya is itlog lang. Linagyan ko ng kunting ibap para mas maganda, mas makintab yung kanyang kulay. Mapula, saka makintab kanyang kulay. So ayan, nagpatuloy lang tayo sa pagbabanya dyan mga ka-bakers, no? Yan, ganun lang. Pangkaraniwan naman talagang ginagawa yan sa mga bakery. Yung mga ganitong style na pagkatapos mo maggawa ay babanyahan mo na. So sa mga hindi pa nakakaalam sa mga ganitong pamamaraan ng paggagawa sa mga bakery, napaka-importante din na malaman nyo na ganito yung mga ginagawa. Malay mo, balang araw, isa ka rin na magkaroon na sariling bakery. So ayan mga ka-bakers, nagpatuloy lang tayo dyan sa paggagawa natin, pagbabanya. Yan, marami-rami din itong nagawa natin. Tapos ibibenta naman natin yan siya ng 6 pesos yung isa. Napakamura lang mga ka-bakers. So ayan, tapos na nga tayo. Tapos na siyang nabanyahan lahat. So ang gagawin natin ay papalsahin din natin siya ng isang
isa't kalahating oras. Pagkatapos ng isa't kalahating oras, ay ito na nga siya, pinag-iwa-iwalay ko na. Ibig sabihin, ay lulutuin ko na siya. So nakapagpainit na rin ako ng oven dyan kasi yung time itong oras na to ngayon is 1:30, nagluluto na nga ako. So ayan na nga siya, naluto ko na siya. Bali naluto ko siya ng 15 minutes mga kabikers. 8 minutes sa baba at 7 minutes sa taas ng oven. So kung alam mo gumamit ng oven, so maintindihan mo kung anong sinasabi ko sa baba at sa taas. So ayan mga kabikers, ito na nga, naluto na siya. Pagkatapos ay nagtunaw ako ng butter at pinunasan ko lang yung kanyang itaas ng tinapay. Ayan. Para dumikit yung ating ilalagay pa dyan na ang tira natin kaninang mani na dinurog natin. Bali yung tira, ilalagay natin dyan sa ibabaw para lasang-lasa talaga yung mani. No? Para kakaiba naman pag kinagat mo siya, ay may mani na siya sa loob, ay mayroon pa din siya dyan sa ibabaw. Kaya ko siya pinag-ira ng butter mga kabikers para dumikit siya kasi hindi siya didikit kung hindi ko siya papahira ng butter, no, hindi na didikit yung mani natin. Kaya yun lang ang diskarte ko. Pwede naman kayo gumamit ng condense, depende sa inyong pamamaraan. Pero yung dalawa na yan, pwede nyo gamitin. Condense, butter, or margarine. Ay tatlo pala. So ayan, yan ang tira natin kanina. Bali ilalagyan natin yung pagganon lang paglagay natin yan. Ano lang, konti lang. Baga makita lang yung may mani. Hindi naman kailangan ng marami. Kasi alam mo natin, pag idinagdag natin kung anong idadagdag natin sa ginawa nating pinapay, magdadagdag din tayo ng presyo. Kasi natin na lahat kayo ng bilihin ay napakamahal. So ayan, dati kung bintahan ko niyan ay 5 piso lang. Ngayon dahil nag-improve siya, linagyan ko pa siya ng mani yung palaman natin, ay ginawa ko naman siya 6 pesos. Kayo mga kabikers, kung kayong gagawa nito, magkano ba ang bintahan sa inyo? So, comment down below mga kabikers para malaman ko kung magkano ang bintahan sa inyo. So, ayan mga kabikers, yan na nga ang finished product ng ginawa ko ngayong Choco Basket Nuts. Sana nagustuhan nyo at sana makatulong din sa inyo. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat mga kabikers. Yan, tikiman time. Ito na yung may favorite time. Yan, nakita nyo naman yung palaman niya. Eh, talagang itim na itim. Dahil gumagamit niya tayo ng branded na cocoa. So, iba talaga mga kabikers kung branded na cocoa yung gagamitin nyo sa palaman. Kasi yung lasa pa lang, eh, talagang babalik-balikan talaga ng ating mga customers. Excuse me po. So, yan na nga, ang finished product natin. I-display na natin mga kabikers. Kasi mag-aalas 2 na rin para maya-maya bilihan na. Para pera na to mga kabikers. So, yan, ulitin ko. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Pangalawang pasalamat. Hanggang sa muli. Hanggang sunod na video natin. Pero kung naparaan ka lang dito sa video natin, huwag mo naman, kung nagustuhan mo itong video, please like, subscribe,